Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa araw na ito ay isa sa mga talinghaga ng ating Panginoon ang ating pong ipagkakaloob at ipapakita sa inyo para makita niyo po kung ano po ang mga gawain na ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyang panahon at makita niyo po ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang bayan. Ang paksa po natin ngayon ay ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Ito po ay masusupungan natin sa aklat ng Mateo, chapter 20, 1 hanggang 16. Yan po. Ito po ang sabi sa Mateo 1 hanggang 16. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad ng isang may-ari ng sambahayan na lumabas ng maagang maaga upang umupa ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Nang nakipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, sinugunan niya sila sa kanyang ubasan. Lumabas siya ng makaikatlong oras at nakita niya ang iba na nakatayo sa pamilyang dako na walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, pumunta rin naman kayo sa ubasan at kung ano ang narapat, ibibigay ko sa inyo, pumunta nga sila. Lumabas siya muli ng ika-6 at mag-ikasyam ng oras ay gayon din ang ginawa na magka-11 oras na lumabas siya at natagpuan ang iba na nakatayo at walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi nila sa kanya, ito ay sapagkat walang sino man umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin naman kayo sa aking ubasan. Ano man ang nararapat inyo, iyon ang tatanggapin ninyo. Nang magtatakip silim na sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa, ibigay mo sa kanila ang kanilang mga upa mula sa mga huli hanggang sa mga una. Paglapit ng mga dumating na mag-iikalabang isang oras, tumanggap ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang sila ay tatanggap ng higit pa, ngunit sila ay tumanggap din ng tig-1 denaryo. Nang matanggap na nila ito, nagbulong-bulungan sila laban sa may-ari ng sambayan. Sinabi nila ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at pinantay mo sa amin na nagbata ng hirap at init sa maghapon. Sumagot siya isa sa kanila, kaibigan, wala akong ginawang kamalian sa iyo. Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang sa iyo at lumakad ka na. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya ng ibinigay ko sa iyo. Hindi ba nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Tinitingnan ba ninyo ako ng masama dahil ako ay mabuti? Kaya nga ang mga huli ay mauna at ang mga una ay mahuli sapagkat marami ang mga tinawag ngunit kakaunti ang mga pinili. So yan po ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Sino po ang may-ari ng ubasan? Ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson, Tagalog 308, si Kristo na minamahal ng Diyos ay naparito upang sabihin ang mga hinihingi ng may-ari ng ubasan. At sa Isaiah 5 verse 7, ang sabi po doon, ang ubasan ng Panginoon ng mga kubo ay ang sambayan. So malino po ng ating Panginoong Hesukristo po ang may-ari ng ubasan. Ano po ang ubasan? Ang sabi sa Isaiah 5 verse 7, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga kubo ay ang sambayan ng Israel. At ang mga tao sa Huda ay ang kanilang maligayang pananim. Malinaw po na ang tumutukoy pala sa ubasan ay ang Iglesia ng Diyos o ang sambayanan ng Israel. Ngunit ang sabi po sa Christ Object Lesson Tagalog 310, ang talinghaga tungkol sa ubasan ay hindi lamang sa bansang Hudyo maikakapit. Ito'y may ibinibigay na aral sa atin. Ang Iglesia sa panahong ito ay binigyan ng Diyos ng malalaking mga karapatan at mga pagpapala. Malino po na ang
na ang talingaga tungkol po sa ubasan ay hindi lamang ikinakapit sa bansang Hudyo, kundi ikinakapit po ito sa Iglesia ng Diyos sa bawat panahon. Yan po ang isang larawan ng ubasan. At sino naman po ang mga manggagawa? Ang sabi sa unang Korinto 3 verse 9, sapagkat tayo ay mga manggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Yan po. Sino po yung mga unang manggagawa ayon sa Mateo 20:1 at saka 2? Ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson Tagalog 434 at sa English po ay 400. Ang mga Hudyo ang unang mga tinawag sa ubasan ng Panginoon. At dahil dito ay sila ay mapagmataas at mapagbanal-banalan. Ang mahabang mga taon ng kanilang paglilingkod ay itinuturing nilang nagbibigay sa kanila ng karapatan na tumanggap ng higit na malaking gantimpala kaysa mga iba. Wala nang nakapanggigipus-pus at nakayayamot sa kanila, kundi ang maalamang ang mga hintil ay tinatanggap nila sa mga bagay ng Diyos. So, ang una pa lang manggagawa po ayon sa Mateo 20:1 at 2 ay ang mga Hudyo, ang Israel, ang bansang Israel, ang unang tinawag ng Panginoon sa kanyang ubasan. Yan po. Ito po ay ang mapa ng Israel sa Middle East. At ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 357, ang Israel ngayon ay kukunin na tungo sa isang malapit na kakaibang relasyon sa katastaasan sa lahat upang itatag bilang isang iglesia at isang bansa sa ilalim ng pamahalaan ng Diyos. Ang mensahe kay Moses para sa mga tao. Ibig sabihin dito po makita natin ng Israel, ang bansang Israel ay siya po itinatag ng Panginoon bilang isang iglesia. Kaya ito po ang kauna-unahang iglesia na itinatag ng ating Panginoon. So yan po ang larawan ng sinaunang Jerusalem. At ang sabi sa atin sa Prophet and Kings Tagalog 17, sa magitan ng bayang hirang, nilayo ng Diyos na dalhin ang pagpapala sa buong sangkatawan. Sa bayang ito ay pinagkatiwala ang mga orakulo ng Diyos. Binakuran sila ng kanyang mga kautusan at walang hanggang prinsipyo ng katotohanan at katarungan at kadalisayan. Kita niyo po, kaya sila ay piniling bayan ng Diyos upang pagkalooban ng mga orakulo ng Diyos ng kanyang kautusan, mga walang hanggang prinsipyo ng katotohanan at mga mensahe na dapat na ang layunin nito ay ibigay sa buong sanlibutan. At ang sabi sa Prophet and Kings Tagalog page 18, ang mga bansang tumanggi sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos ay palalayasin. Ngunit panukalan ng Diyos na sa paghahayag ng kanyang likas sa pamamagitan ng Israel, ang mga tao ay mailalapit sa Kanya. Sa buong mundo ay ibibigay ang paanyaya ng Ebanghelyo. Sa pagtuturo ng mga serbisyo ng sakripisyo, si Kristo ay maitataas sa mga bansa at lahat ng titingin sa Kanya ay mabubuhay. Yung pa ang layunin ng Panginoon kung bakit niya pinili ang Israel upang mailapit ang mga tao sa Kanya at ang buong mundo ay maipagkaloob ang paanyaya ng Ebanghelyo. At ano po ang pagtuturo? Ituturo nila yung serbisyo ng sakripisyo at makikita nila na ang ating Panginoon so Kristo ang tanging tagapagligtas. At kapag ito ay maitaas ang ating Panginoon sa lahat ng mga bansa, ang mga tao ay titingin sa Kanya at mabubuhay. At ano po yung Ebanghelyong yun na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bansang Israel upang ibigay sa mga tao? Ito po ay nakasulat sa The Glad Tidings, page 9 by E.J. Wagner. Ang sabi po, ang Ebanghelyo ay si Kristo ay maitaas sa mga bansa at lahat ng titingin sa Kanya ay mabubuhay. Ang sabi po doon, ang Ebanghelyo na ipinangharal ni Pablo sa mga taga-Galacia at taga-Korinto, si Jesucristo at siya na napako. At yan ang Ebanghelyong ipinangharal ni na Enoch, Noe, Abraham, Moses at Isaias.
At ang sabi sa atin sa Bible and Studies of the Book of Romans, page 43 by E.J. Wagner, ang walang hanggang ebanghelyong iyon ay dinadalito ang lahat ng katotohanan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang walang hanggang ebanghelyong iyon, alalahanin, ay bumubuo sa isang bagay, si Jesucristo, at siya na napako at muling nabuhay. So yan pala ang everlasting gospel na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bansang Israel. At ang sabi sa 1 Corinto 4 verse 5, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. At sabi sa 1 Corinto 2 verse 2, sapagkat aking pinasiyang walang maalaman anuman sa gitna ninyong maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ang sabi sa atin sa Selected Message, Book 2, 155, ang layunin ng lahat ng ministeryo ay tago ang sarili at hayaan na si Kristo ang makita. Ang pagtataas kay Kristo ay ang dakilang katotohanang dapat ihayag ng lahat na naglilingkod sa salita at aral. Ngunit ano ang nangyari sa matandang Israel ang unang tinawag? Ang sabi sa Prophets and Kings, Tagalog 19, datapat hindi nakatupad ang matandang Israel sa layunin ng Diyos. At ang sabi sa Desire of Ages, Tagalog 36, ang mga taong tinawag ng Diyos upang maging haligi at suhay na katotohanan ay naging makinatawan ni Satanas. Wala nang magagawa ang Diyos sa tao sa magitan ng mga parang ito dahil dito kailangan ng alisin ang lahat ng seremonyang ito. At sa Selected sa Spirit of Prophecy, Volume 2, 52 hanggang 52, ang sabi po, sinabi niya sa kanila ng malinaw ng Diyos ay hindi nakadepende sa kanila upang maganap ang kanyang mga layunin. Dahil kaya niyang maglaan ng mga pamamaraan na hindi nakasalig sa kanila upang isulong ang kanyang malaking gawain na dapat isagawa sa kadalisayan at katwiran. Ano ang ginawa ng Diyos upang ireforma ang tumalikod niyang bayan? Nagbangon ng Diyos sa mga reformador, mga propeta sa Hebrew 1 verse 1. Ang halimbawa po ay si Elias. Nasabi sa Great Controversy 458, si Elias ay idinikilarang manggugulo sa Israel. Si Jeremias ay taksi. So, nagpadala ang Panginoon ng mga propeta upang ireforma ang bansang Israel. Subalit, sa halip na tanggapin ang liwanag ng mga propetang ito, ay si Elias po ay idinikilarang manggugulo sa Israel. At si Jeremias naman ay taksil. At pangalawa po ay si Juan Bautista, isa rin po sa mga reformador na pinadala ng Panginoon. Ang sabi sa Review and Herald 135, ang gawain ni Juan ay ang ibunyag ang likas ng mga gawain ng mga Pariseo upang ilapat ang kanilang mga kaugalian at mga hidwang pananampalataya sa kanilang tunay na liwanag sa harap ng mga tao. So ano po ang naging gawain ni Juan Bautista? Ibunyag ang likas ng mga gawain ng mga Pariseo. In-expose po niya ang mga kamalian, mga maling aral at mga maling doktrina na dala-dala at mga gawain ng mga Pariseo. At sabi sa Desire of Ages, Tagalog 123, sinabi ni Juan sa mga guro ng Israel na ang kanilang kayabangan, kasakiman at kalupitan ay nagpakilalang sila isang lahi ng mga ulupong, isang nakamamatay na sumpa sa mga tao. At bandang huli po ay ang Panginoon na mismo, ang pinuno ng kalangitan na mismo ang pumarita sa lupa upang ireforma ang kanyang bayan. At sabi sa Review ni Herald Volume 2, page 48, si Kristo ay isang protestante. Nagprotesta siya laban sa formal na pagsamba ng bansang Hudyo na nagtakwil ng payo ng Diyos laban sa kanilang mga sarili na mga aral ng mga tao. At sila ay mga mapagkunwari at mapagpaimbabaw tulad ng mga puting libingan o mga nitso. Sila ay magaganda sa labas, ngunit sa loob ay punong-puno ng karumian at kabulukan. Ang mga reformador noong panahon ni Kristo at mga alagad, umalis sila at humiwalay mula sa reliyon ng mga anyo at seremonya.
At sa Desire Pages po, Tagalog 877, 878, ang sabi po, sa mga talinghagang binigkas ni Kristo, ang layunin niya ay babalaan ang mga pinuno at turuan ang mga taong ibig na paturo. Ngunit kailangang magsalita pa rin ng lalong maliwanag dahil sa paggalang nila sa mga salit-salinsabi at sa bulag nilang pagsampalataya sa masamang pagkakasaserdote, ang bayan ay naalipin. Ang mga talikalang ito ay kailangan lagutin ni Kristo. Ang likas na mga saserdote, mga pinuno at mga parisyo ay kailangan lubusang pangmalantad. Kaya po ang naging gawain ng Panginoon ay ilantad ang apostasy, ang pagtalikod at ang likas, ang masamang likas ng mga saserdote, mga pinuno at mga parisyo noong unang panahon. Kaya ano po ang naging bunga ng pag-expose nito? Ang sabi sa Desire Pages Tagalog 305, sa English po ay 232. Tinanggihan ng Sanhedrin ang pabalita ni Kristo at pinasyang siya ipapatay. Kaya nga iniwan ni Jesus ang Jerusalem, ang mga saserdote, ang templo, ang mga pinunong ukol sa reliyon at ang bayang tinuruan sa kautusan, at binalingan niya ang ibang uri ng mga tao upang ito ang pagtanyagan niya ng kanyang pabalita at upang makapagtipon siya ng mga pagdadala ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Kaya po nung tanggihan ng bansang Israel ang mga mensahe, reformation message na pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang bayan, ay nung tanggihan po ang ginawa ng Panginoon ay umalis na po siya. Humiwalay siya sa Jerusalem, sa saserdote, sa templo, at ibinalingan niya ang ibang mga tao, ibang uri ng mga tao upang itanyag niya ang kanyang pabalita, upang makapagtipon siya at makapagdala ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Kaya bakit po iniwan ni Jesus ang Jerusalem at ang bansang Israel? Ang sabi sa Great Controversy 382, ang Babylonia ay nasakdal ng mga kasalanan ng mga likong ugnayan sa mga hari sa lupa, sa pamamagitan ng paghiwalay mula sa Panginoon at pagsanib sa mga pagano ng iglesia ng mga Hudyo ay naging patutot. Kaya yun pala ang dahilan kung bakit iniwan ni Jesus ang Jerusalem at ang bansang Israel, sapagkat ito po ay naging Babylonia na. Naging Babylonia na po ito. At nakipag-ugnayan ito sa mga hari sa lupa at sumanib sa pagano. At yung mga aral ng mga pagano ay pumasok sa loob ng iglesia. At ang mga salit-salinsabi, mga tradisyon, ang siyang naghahari sa halip na kung ano ang sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. Kaya po ang nangyari po ay tumawag uli ang Panginoon ng panibago. Ito po ay yung pangalawang manggagawa sa ikatlong oras, Mateo 20 verse 3. Pag sinabi ikatlong oras po, ito po ay alas 9 sa ating pong panahon ngayon. Ang sabi sa SOP Volume 2, page 66, at matatagpuan din sa Mateo 28:19-20 at sa Gawa 13:46. Ang sabi po, sa mga unang ilang alagad, Andres, Simon, Pedro, Felipe at Nathaniel, ang saligan ng Iglesia Kristiyana ay nailatag. So doon po ay nagpasimula ang Panginoong Jesus ng pagtatatag ng panibagong iglesia. Ito po ay tinatawag na Iglesia Kristiyana. Malino po ng ikalawang manggagawa ay ang Iglesia Kristiyana o Christian Church. Bakit ikatlong oras po? Sa atin po ay ang orasan ay 9 a.m. Ang sabi sa Marcos 15:25, at ikatlo na ang oras at siya ay kanilang ipinako sa krus. Kaya po ikatlo po ay related po ito sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ng ating Panginoong Jesus po ay ipinako sa krus ng ikatlong oras. At sa Gawa 2:15 po ay may kinalaman din sa Pentecoste. Sapagkat ang sabi po doon, sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing, na gaya ng inyong inakala, yamang ngayon oras ng ikatlo lamang ng araw. Ikatlo, ibig sabihin po ay 9 a.m. sa panahon natin ngayon. Kaya po ang ikatlong oras ay nahulugang 9 o'clock a.m.
Ang susunod na katanungan ba, ang paghiwalay ba sa iglesia ng Hudyo ay kaakibat ng pagtatatag ng panibagong iglesia ng Diyos? Ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog 217, sa mapangambang ang pananampalataya ng mga nahikayat ay maimpluwensyan ng mga lumalabang ito sa katotohanan, himiwalay si Pablo sa kanila at nagpasyang tipunin ang mga alagad sa isang bukod na grupo at nagpatuloy na turuan sila sa paaralan ni Tirano, isang kilalang guro. Kaya makikita niyo po nung panahon yon ay nagkaroon ng paghiwalay mula sa Israel, sa bansang Israel, at itinitipon ang mga anak ng Panginoon sa panibagong iglesia na ang tawag ay Iglesia Kristiyana o Christian Church. Kaya sa Acts of the Apostles, Tagalog 217, ang sabi po, sa kanilang patuloy na pagtanggi sa Ebanghelyo, ang apostol ay tumigil ng mangaral pa sa sinagoga. Kaya nung unang panahon, sa sinagoga sila nangangaral. Sa bansang Israel po sila nangangaral. At subalit dahil sa patuloy na pagtanggi ng mga tao doon, ng nagpapanggap na bayan ng Diyos, ay tumigil na sila sa pangaral doon at ibinalingan na nila ang ibang tao, ang ibang grupo ng tao, ang mga Hintil. Kaya po, ang sabi sa atin sa isang aklat po sa Bible in Studies on the Book of Romans, page 42 ni E.G. Wagoner, nang mangaral si Pablo sa mga taga-Korinto, hindi siya nangaral ng ano paman, kundi si Kristo at siya napako. At yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong yan, ang krus ni Kristo, ay kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. At ang isa pang mensahe po, ang sabi po doon sa Bible in Studies on the Book of Romans, page 44 ni E.G. Wagoner, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at kanyang katiwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo, sabi sa Matthew 6:33. May isang bagay na kailangan, at kapag mayroon tayo nito, mayroon tayo ng buong Ebanghelyo, sapagkat ito ay si Kristo at ang kanyang katiwiran, at siya ang ating katiwiran, ating kaligtasan, at ating buhay dito at sa hinaharap. Pagkatapos po ng maraming taon ng Iglesia Kristiyana, ano pong nangyari dito? Sabi sa atin sa Great Controversy, Tagalog 33, sa gayo'y pininukalan ni Satanas na lalong matagumpay na bakayin ang pamalaan ng Diyos sa pagtirik ng kanyang watawat sa Iglesia Kristiyano. So, nakapasok na po si Satanas at naitirik ang kanyang watawat sa loob ng Iglesia Kristiyano. At ang sabi sa Great Controversy, Tagalog, page 34, sa wakas ay marami sa mga Kristiyano ang umayon na babaan ang kanilang pamantayan. Ayun po, bumaba na po yung kanilang pamantayan. At ginawa ang pagkakaisa ng Kristyanismo at paganismo. So, sumunod sila sa yapak ng lumang bansang Israel. At ang sabi sa pagpapatuloy po, nang ang mga sumusunod kay Kristo ay makisama sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang reliyong Kristiyano ay narumhan at nawala sa iglesia ang kanilang kalinisan at kapangyarihan. Kaya yan po ang larawan ng Christian Church. Kaya po, ang sabi pa po sa isang aklat, pagkatapos ng matagal at maigpit na pakikipaglaban, ang ilang matapatin ay nagpasyang tumiwalag sa iglesyang tumalikod. Noong pong ang Iglesia Kristiyana ay unti-unti na at naging tumalikod na, nag-apostasy na, at nawala na yung dalisay na reliyon sa loob ng iglesia. Ang mga matapatin ay nagpasyang tumimulag sa iglesyang tumalikod. Kung ang iglesyang ito hindi hiwalay sa kasinungaling at pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakita nilang lubang kailangan ng paghiwalay kung susundin lamang nila ang salita ng Diyos. Hindi nila mapayagang mamalagi ang mga kamaliang magpapahamak sa kanilang mga kaluluwa at maglagay ng isang halimbawa na magpapahamak sa panampalataya ng kanilang mga anak at mga inapo. Upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa na handa silang sumang-ayon sa anumang bagay na tungo sa pagtatapat sa Diyos, datapat ipinalagay nila na kapayapaan man ay napakamahal na lubak kung ang kapalit ay ikapalulugi ng simulain. Yan po ay nakasulat sa Great Controversy, Tagalog, page 35.
Kaya po, makikita niyo po dito ang ano po, kapag ang isang iglesia po ay lumulubog na at sumanib na sa sanlibutan, ang mga tapat ng Diyos ay umaalis po sa iglesyang ito. Lumalabas sila upang masunod nila ang ating Panginoon at hindi sila maging partakers ng mga kasalanan, mga kasamaang nagaganap, nangyayari sa loob ng iglesia. Kaya sabi sa Spirit of Prophecy, Volume 4, page 46, kung ang pagkakaisa ay matatamo lamang sa pamamagitan ng kompromiso sa katotohanan at katuwiran, kung gayon hayaan na magkaroon ng pagkakaiba at maging pagbabaka. At sabi sa Great Controversy, Tagalog 54 hanggang 55, gayon mayroon ilang hindi sumuko sa kapangyarihan ng Papa o Prelado. Ipinasya nila ang panatiling tapat sa pakikikampi sa Diyos at ingatan ang kalinisan at kadalisayan ng kanilang panampalataya. Nangyari ang pagkakahati. So nagkaroon ng pagkakahati. Kasi kapag ang mga matapat po ay manindigan sa katotohanan, magkakaroon ng pagkakahati talaga sa loob ng iglesia. At yung mga nanghawak sa dating panampalataya ay humiwalay. Ang ilang tumakas sa tinubuan nilang alpes ay nagtirik ng bandila ng katotohanan sa mga ibang mga lupain. Ang mga iba naman ay nagtayo ng mga yungib at sa mga batong maliblib na kabundukan, at doon pinanatili nila ang kanilang kaliyaang sumamba sa Diyos. Kaya po humiwalay sila sa Iglesia Kristiyana at doon po sila napunta sa mga liblib na lugar o sa mga lugar na kung saan pwede silang makapagsamba ng malaya na hindi dinidiktahan ng mga tao. At ang isang halimbawa po dyan ay ano po, si Luther, na in-expose niya ang kasamaan ng Roman Catholic Church o ng tumalikod na Iglesia Kristiyana. Kaya sabi sa atin sa Spirit of Prophecy, Volume 4, page 53, iginiit ng mga Romanista ang pagpaparatang sa mga Protestante na hidwang panampalataya at kusang paghiwalay mula sa tunay na iglesia. Subalit ang mga paratang na ito'y lumalapat sa kanilang mga sarili. Sila ang nagbaba ng bandila ni Kristo na minsan ibinigay sa mga banal. Sino po ang pangatlong manggagawa? Yun sa tinatawag na ika-6 na oras. Ito po ay sa Mateo 20 verse 5. Malino po na noong tumalikod na ang Iglesia Kristiyana na kinakatawanan ng Roman Catholic Church ay nagtatag-uli ng Panginoon ng panibagong iglesia. Nagtumawag uli siya ng pangatlong manggagawa. Ito po ay tinatawag na Iglesia Protestante o yung Reformation Movement. At ang mga reformador ay tulad ni Luther, Wycliffe, Wesley, Hus, Tyndale, mga Waldenses at iba pa. Yan po. Yan po ang mga larawan ng mga reformador noong unang panahon. Si Zwingli, Luther, Cranmer, Calvin at iba pa. Na nagbangon ng mga pinangon nila ang mga aral na tinabunan ng mga tradisyon. Pansinin po, ibinangon ng Panginoon ang Iglesia Protestante upang ireforma ang narumihan at tumalikod na iglesia at ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Ipinangaral nila na si Kristo lamang ang makapagliligtas at wala nang iba. Hindi makapagliligtas ang mga pagsasagawa ng seremonya, indulhensya, sakramento at iba't ibang mga imbento at tradisyon ng simbahan. Ang mga niniwala sa kanila ay tinawag na protestante. Subalit, ano po ang nangyari? Sabi po sa atin sa isang aklat, sabi po ay yaong mga tumanggap ng mga malalaking pagpapala ng reformasyon ay hindi sumulong sa landas na mangaral na pinasukan nila. Ang ilang mga tapat na lalaki ay bumangon sa bawat panahon upang ihayag ang bagong katotohanan at ibunyag ang matagal na iniirog na kamalian. Subalit ang karamihan tulad ng mga Hudyo sa mga kaarawan ni Kristo o ng kapapahan sa panahon ni Luther ay kontento na maniwala sa pininiwalaan ng kanilang mga magulang at mamuhay sa ipinamuhay nila. Kaya ang relihiyon ay muling sumama tungo sa formalismo at mga kamali at mga kahaka
na sana iwinaksi kung nagpatuloy lang sana ang iglesia na lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Pinanatili at inirog. Sa ganito, ang diwa na pinasigla ng reformasyon ay unti-unting namatay hanggang halos may malaking pangailangan ng pagreforma sa mga iglesia protestante tulad ng iglesia Romana Katolika sa panahon ni Luther. Ang mga iglesia ay naging masasama sa pakisama sa sanlibutan. Kaya tumawag ang Panginoon ng ikatlong manggagawa, subalit bandang huli ay sumunod din sa yapak ng bansang Israel at saka ng Iglesia Kristiyana. Kaya po, ibinangon naman ng Diyos sina William Miller, Charles Fitz, Ellen G. White, James White, at iba pa upang ireforma ang mga iglesia protestante. Sabi sa Great Controversy, Tagalog 307, sa pamamagitan ng pabalitang ito, unang anghel ng Apocalypse 14 ay nagpadala ang Diyos sa iglesia ng babalang kung tinanggap nakawastosanan sa mga kasamaang naghiwalay sa kanila mula sa Kanya. Kung tinanggap sana nilang pabalita buhat sa langit na nagpapakumbaba ang kanilang mga puso sa harapan ng Panginoon at mataimtim na pinagsisikapang humanda sa pagtayo sa Kanyang harapan, ang Espiritu at kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sana sa kanila. Kaya ito po ang isa sa mga ginamit ng Panginoon sa Ellen G. White upang ireforma ang iglesia protestante. At sabi pa sa atin sa pagpatuloy, datapat sa isang pangkalatang pagsasabi ang mga iglesia ay hindi tumanggap ng babalang ito ang kanilang mga ministro bilang mga bantay sa sambahin ni Israel na siya sanang nakaunawa ng mga tanda ng pagparito ni Kristo ay siyang di nakaalam ng katotohanan mula sa patotoo ng mga propeta o buhat sa mga tanda ng mga panahon. Sa kanilang pagtanggi sa babala sa unang anghel ay tinanggihan nila ang mga bagay na itinaan ng langit ukol sa kanilang pagkasauli. Tinanggihan nila ang maawaing sugo na siya sanang magwawasto sa mga kasamaang naghiwalay sa kanila sa Diyos at mahigit na kasabikan nilang pinagbalikan ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Narito ang kadahilanan ng nakatatakot na kalagayang iyon ng pagkamakasanibutan, pagtalikod at kamatayang spiritual na nakita sa mga iglesia noong taong 1844. Yan po ay masusubukan natin sa Great Controversy, Tagalog, page 308. At ang sabi sa pagpatuloy po sa Great Controversy, Tagalog 308, sa Apocalypse 14, ang unang anghel ay sinusundan ng ikalawa na nagsasabi, nagu-nagu ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak na kagalitan ng kanyang pakikapit. Ang salitang Babylonia ay buhat sa salitang Babel, nang ibig sabihin ay kagusutan o confusion. Ito'y ginagamit sa kasulatan upang kumatawan sa iba't ibang anyo ng ditunay at tumalikod na iglesia. Kaya po, nung ang protestante po ay tumanggi sa mga babala at mga mensahe ng Panginoon na pinagkaloob ng Panginoon, ay ito po ang idiniklara sa mga iglesia protestante. Ang sabi sa Charles Fitz sermon, "Come out of her, my people," July 1843, ang sabi po, "Sinasabi ko, kung ikaw ay Kristiyano, lumabas kayo sa Babylonia, mga iglesia protestante. Kung nais ninyong masumpungan kayong Kristiyano, kapag dumating si Kristo ay magsilabas sa Babylonia at magsilabas ngayon." Kaya ang panawagan nung panong yun ay separation, paghiwalay sa mga iglesia protestante na nung una ay malinis, ngunit nung magpatuloy ay sumanib sa sanlibutan at bumaba ang kanilang pamantayan, at ang Panginoon ay muling tumawag ng panibagong manggagawa. Ito po ay yung tinatawag natin ika-4 na manggagawa. Ito po ay sa ika-9 na oras. Ito ay masusumpungan natin sa Matthew 20 verse 5. Kaya po tumawag uli ang Panginoon ng panibagong manggagawa sa ika-9 na oras. Ito po ay ika-9 po ay alas 3 po ito. Ang protestante po ay alas 12. Alas 12, ika-6 na oras or 12 o'clock
ng tanghali. At ito naman po ay ika-9 na oras. Ito po 3:00 ng hapon. Yan po. At ang tinawag ng Panginoon ay ang Seventh-day Adventist Church. Itinatag ang Seventh-day Adventist Church para dalhin ang huling pabalita ng Panginoon sa buong mundo, ang pabalita ng kahabagan ng kaligtasan ng ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng sanktuaryo, pagsisiyasat na paghukom na nagsimula noong 1844, ang kautusan ng Diyos, patotoo ni Jesus, espiritu ng propesiya at pananampalataya ni Jesus. At ang sabi sa Gospel Workers, page 156, sa lahat ng mga nagpapanggap na mga Kristiyano, ang Seventh-day Adventist ay dapat maging pangunahin sa pagtataas kay Kristo sa sanlibutan. Ang dayon din po ng Panginoon kung bakit sa pagtawag niya ng ika-4 na manggagawa ay upang itaas ang ating Panginoon sa sanlibutan. At sa Testimony Volume 8, page 153, bawat institusyon na nagdadala ng pangalang Adventista del Séptimo Día ay dapat mapasa buong sanlibutan tulad ni Daniel at kanyang mga kasama sa Babylonia. Ngayon, ang nalabing bayan ng Diyos ay dapat luwalatin ang kanyang pangalan sa paghahayag ng huling mensahe ng babala, ng huling paanyaya sa kasalang handaan ng Kordero. At pinagkalooban ng Iglesia Adventista del Séptimo Día ang nalabing iglesia ng Diyos ng mga mahalagang mensahe, katotohanan sa pamamagitan ni Ellen G. White, A.T. Jones at E.J. Wagner para tapusin ang gawain ng Panginoon dito sa sanlibutan at ihanda ang bayan sa dakilang araw ng Panginoon. Subalit, may babala ang Panginoon. Sa Testimony Volume 4, 165, sa mga huling araw na ito, siya ang Diyos ay hindi nagtatag ng bagong panakawala upang pangalagaan ang kadalisayan ng kanyang bayan. Yan po ang larawan ng Seventh-day Adventist Church. Yan po. At ang daladalang mensahe po nito ay ang 3 angels messages na dapat iparating sa buong sanlibutan. Subalit anong nangyari sa SDA Church? Ang sabi sa This Day with God, page 28, ang iglesia ay nakiayon sa sanlibutan at namumuhay sa pagsuway sa banal na kautusan ng Diyos. Ay yun po ang nakakalungkot na nangyari. Na habang lumalagpas ang mga panahon, ang iglesia po ay nakiayon sa sanlibutan. At sabi sa manuscript 44, page 1900, ang iglesia at ang sanlibutan ay nakatayo sa parehong saligan sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. At sabi sa Testimony Volume 8, 118 to 119, marami na minsan ay mga tapat na Adventista ay nakikiayon sa sanlibutan sa mga gawin nito, sa mga kaugalian at kasakiman. Sa halip na dalhin ang sanlibutan na sumunod sa mga utos ng Diyos, ang iglesia ay nakikisa ng higit at higit na malapitan sa sanlibutan. Araw-araw, ang iglesia ay nahihikayat sa sanlibutan. Yan po ang nakalulungkot na pangyari sa Seventh-day Adventist Church. At sa isang aklat din po, sa Testimony Volume 8, ang sabi po, sa mga timbangan ng sanktuaryo, ang Iglesia Adventista del Séptimo Día ay titimbangin. Siya ay husgahan sa mga paribaleyo at kalamangan na mayroon siya kung ang karanasang pang-espiritual ay hindi tumutugma sa mga kahigitan na pinagkaloob ni Kristo sa kanya sa walang hanggang halaga. Kung ang mga pagpapala na ay pinagkaloob sa kanya ay hindi nagpaging dapat sa kanya upang gawin ang gawaing pinagkatiwala sa kanya ay yahayag ang sistensyang nasumpong ang kulang. Sino ang tapat na magsasabing ang ating ginto ay dinalisay sa apoy, ang ating mga damit ay walang mansa sa sanlibutan? Nakita ko ang ating tagapagturo na nakaturo sa mga damit na tinatawag na katuwiran. Hinubad niya ito, ipinakita niya ang karumiang nasa loob nito. Saka sinabi niya sa akin, hindi mo ba nakikita napakanwari nilang tinakpan ang kanilang karumian at kabahuan ng pag-uugali? Paano na ang tapat na lungsod ay naging patotot? Ang bahay ng aking ama ay nagiging bahay ng pangangalakal, lugar kung saan ang presensya ng langit at kalulutian ay balis. Dahil dito ay naging dahilan ng pagkakaroon ng kahinaan at ng lakas ay wala. Ipinakita po dito na ang
binunyag ng Panginoon ang tunay na likas ng nagpapanggap na Seventh-day Adventist Church. Hinubaran niya po ito at ipinakita ang karumihan at kabuuan sa loob nito. Bagamat sa labas po ay maganda, ngunit sa loob, nakikita kasi ng Panginoon kung ano ang nasa loob nito. Kaya po, tinimbang po ang Seventh-day Adventist Church at ito po ay nasumpong ang kulang. Kaya po ang sabi po sa atin sa isang aklat, ang sabi po, napansin ko na ang pagiging parsyo ay gumagawa na pinaalsa ang kampo dito sa Battle Creek at ang mga iglesia Adventista del Séptimo Día ay naapektuhan sa mga sinabi sa Minneapolis na dapat sumulong ang reformasyon sa mga iglesia. Dapat magkaroon ng mga pagrereforma dahil sa ang kahinaan ng pang-espiritual at kabulagan ay nasa bayan na pinagpalan ng malaking liwanag at mahalagang pagkakataon at pribileyo. Bilang mga reformador, sila ay lumabas mula sa mga denominational na iglesia. Subalit sila ngayon ay kumikilos ng bahagi tulad ng ginawa ng mga iglesyang hiniwalayan. Umaasa kami na wala sanang pangailangan ng muling paglabas. Ito po ay nasa manuscript volume 11, page 228 hanggang 229. Nakita niyo po na binunyag, ipinakita ng Panginoon na ang Iglesia Adventista del Séptimo Día ay naapektuhan ng sanlibutan at bumaba ang kanilang spiritual at nagkaroon sila ng spiritual na kabulagan. Kaya minarapat ng Panginoon na magkaroon ng pagreforma. Kaya po noong 1888 ay ipinadala ng Panginoon si Jones at saka Waggoner upang ipagkaloob ang mensahe ng katwiran ni Kristo upang ibalik ang Seventh-day Adventist sa kanyang misyon na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. At nagsabi si Ellen G. White na sana, sabi po niya dito, ay umaasa kami na wala sanang pangailangan ng muling paglabas. Subalit, sinabi sa manuscript volume 15, page 12, ang Panginoon ba'y magkakaloob ng liwanag sa magitan ng hindi malinis, maruming daluyan? Hindi. Kaya nag-message ang propetesya ng Panginoon sa Selected Message, Book 1, page 121. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Nais kasi ng Panginoon na i-revive at i-reforma ang Seventh-day Adventist Church. At iba't ibang mga reformador sa bawat panahon ay nagpapadala ang Panginoon sa Seventh-day Adventist para po i-reforma ang Iglesia Seventh-day, ang Seventh-day Adventist Church. Ngunit ito po ang babala ng Panginoon. Ang sabi niya, ang Panginoong Sus ay laging magkakaroon ng piling bayan na maglilingkod sa Kanya. Nang itakwil ng mga Hudyo si Kristo, ang prinsipe ng buhay, binawin niya sa kanila ang kaharian ng Diyos. Magpapatuloy ang Diyos na gumawa sa simula ito sa bawat sangay ng Kanyang gawain. Kapag ang iglesia ay napatunayang hindi tapat sa gawain ng Panginoon, anuman ang kanilang posisyon, bagamat mataas o banal ang pagkatawag sa kanila, ay hindi na muling gagawa ang Panginoon sa kanila. Ang mga iba ay pipiliin upang magdala ng mga mahalagang kapanagutan. Ito po ay nakasulat sa Upward Look, page 131. At sabi sa Fundamental of Christian Education, 206, kung sa panahon ngayon ay nabibigo tayo na gumawa ng determinadong pagsisikap na palakihin at itaas ang gawain, tiyak na lalagpasan tayo ng Panginoon at pipili ng ibang mga ahensya na siyang magdadala ng kanyang gawain sa kanyang paraan at susunod sa papatubay ng kanyang Espiritu. Binalaan ng Panginoon ang Seventh-day Adventist Church na kapag tayo nabigo sa ninanais ng Panginoon, lalagpasan tayo ng Panginoon at pipili ng ibang mga ahensya na siyang magdadala ng kanyang gawain sa kanyang paraan at susunod sa pagpapatnubay ng kanyang Espiritu. Kaya po sa Review Herald, Volume 3, 273, ang sabi po, kukunin niya ni Kristo ang kanyang banal na Espiritu mula sa iglesia at ibibigay ito sa iba na magpapahalaga dito. Pansinin po natin, kalooban ng Diyos o panakalan ng Diyos ng ikasyam na oras
na manggagawa ang dapat tumapos ng gawain ng Ebanghelyo. Subalit dahil sa kanilang pagtanggi bilang katawan upang magsisi na bumili ng gintong sinubok sa apoy at ng pampahid sa kanilang mga mata, Apocalypse 3 verse 18, ay kailangan niyang tumawag ng ika-11 oras na manggagawa upang tapusin ang gawain. Kaya po, dahilan sa apostasy na nangyari sa bansang Israel, kaya po simula nung 1994 ay nagkaroon ng malawakang, hanggang sa panahon ngayon ay nagkaroon ng malawakang reformasyon. Iba't ibang reformador ang ipinadala ng Panginoon sa kanyang minamahal na iglesia na Seventh-day Adventist upang ireforma ito. Subalit, nakalulungkot po ang buong denominasyon ng Seventh-day Adventist ay tumanggi sa mga mensahe ng reformasyon sa kanila. Kaya po ang Panginoon ay tumawag rin na ika-5 manggagawa sa ika-11 oras sa Mateo 6 verse 7. Ang sabi po sa atin, sa ika-11 oras ay titipunin ng Panginoon ng mga tao mula sa sanlibutan upang maglingkod sa Kanya. Magkakaroon ng hikayat na paglilingkod. Yung mga nagkaroon ng mga kahigitan at pagkakataon na maging matalino hinggil sa katotohanan at ngunit nagpapatuloy na sinasalungat ang gawain na sinasagawa ng Diyos ay pupurgahin dahil hindi tinatanggap ng Diyos ang paglilingkod ng sino man tao na ang malasakit ay hati. Ang tinatanggap niya ay ang buong puso at hindi kung hindi buo. Ang salibutan at hindi hikayat ng mga kaanib ng iglesia ay nagkakaisa ng damdamin. Ito po ay nakasulat sa Last Day Events, page 186. At sa letter 55, ang sabi po, ang dakilang issue na malapit ng maganap ay tatanggalin, bubunutin yung mga hindi tinalaga ng Diyos at siya makakaroon ng dalisay, totoo, binanal na paglingkod na handa para sa huling ulan. Sa ika-11th hour, ibig sabihin ito po ay na katapusan sa pagtatapos na po ito ng kasaysayan ng sanlibutan. At ang sabi sa Selected Message Book 2, page 16, subalit ako'y hindi nagsasalita ng aking sariling mga salita kapag sinasabi ko na lalagpasan ng Espiritu ng Diyos yung mga hindi nakilala ang tinig ng Diyos o nagpalaga ng paggalaw ng kanyang Espiritu. Kung gayon, libo-libo sa ika-11 oras ang makakakita at tatanggap ng katotohanan. Nagpadala ang Panginoon sa kada panahon ng mga reformador upang gisingin ang bayan ng Diyos ang nagpapanggap na Seventh-day Adventist Church. Ngunit sa halip na tanggapin ang mga reformation message ng mga reformador sa iba't ibang panahon, ay hindi po tinanggap. Kaya po sinabi ng propetisa ng Panginoon, sabi niya, hindi ako nagsasalita ng aking sariling mga salita kapag sinasabi ko na lalagpasan ng Espiritu ng Diyos yung mga hindi nakakilala ng tinig ng Diyos o nagpapalaga ng paggalaw ng kanyang Espiritu. Kung gayon, libo-libo sa ika-11 oras ang makakakita at tatanggap ng katotohanan. At sa pagpatuloy po, ang sabi po, sa ika-11 oras kapag ang gawain ay nagiging mas higit na mahirap at ang mga tao ay higit na matigas, ay magkakaroon ng iba't ibang mga talento. Ang mga manggagawang ito ay magiging tapat at tatanggap ng kanilang dinaryo. Ang mga taong nagsasakripisyo ay hakbang patungong mga lugar na binakante ng yaong mga hindi pupuno para sa lugar sa templo sa langit. Ang mga taong ito ay patuloy na darating. Maglalaan ng panahon ng mga daang bukas at pasilidad. Tatawag siya ng mga kabataan upang pumuno ng mga lugar na binakante ng mga kamatayan at pagtalikod. Magkakalob siya ng mga kabataang lalaki at babae, lalo na doon sa mga matatanda ng kooperasyon ng mga intelihensya ng langit. Magkakaroon sila ng hikayat ng mga ugali, hikayat ng mga isipan, hikayat ng mga kamay, hikayat ng mga paa at hikayat ng mga dila. Ang kanilang mga dila ay iipuin ng buhay na uling mula sa damba ng langit. At yan po ay nasa Last Day Events 117 to 118. Sa pagpapatuloy po, ang sabi po sa atin dito, iniwanan ni Pedro, Santiago, Juan ang kanilang lambat upang sundan si Kristo. At ngayong mga lalaki at mga babae, iwanan ang kanilang mga hanapbuhay o bokasyon upang ihayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Karamihan ay titipunin sa isang kulungan. Marami ang nakaalam ng katotohanan, pinarumi ang kanilang daan sa harap ng Panginoon at tumiwalay mula sa panampalataya. Ang nasirang hanay ay pupunan
ng yaong mga inilarawan ni Kristo na dumarating sa ikalabing-isang oras. So mayroon tinatawag na 11th hour, ikalabing-isang oras. Marami ang kinikilos ng Espiritu ng Diyos. Ang panahon ng pangmapangwasak na hatol ng Diyos ay panahon ng awa para doon sa walang pagkakataon na matutunan kung ano ang katotohanan. Pagmabasdan sila ng Panginoon na may awa, nahabag ang kanilang puso, ang kanyang kamay ay nakaunat upang magligtas. Samantalang ang pinto ay sarado doon sa mga ayaw pumasok, malaking bilang ay tatanggapin na sa mga uling araw ay mapapakinggan ang katotohanan sa unang pagkakataon. Napakalino po na dahilan sa pagtalikod na nangyari sa nagpapanggap ng Seventh-day Adventist Church, tumatawag ang Panginoon ng panibagong mga manggagawa sa ikalabing-isang oras. At ang sabi po rin sa pagpatuloy po, subalit hindi maiwanan ng Diyos na walang saksi, ang isang oras na mga manggagawa ay iluluwal sa ikalabing-isang oras at itatalaga ang pinagkatiwalang kayamanan upang isulong ang gawain. Tatanggap ang mga ito ng gantimpala para sa kanilang katapatan dahil sila'y totoo sa simulain at hindi umiiwas sa kanilang tungkulin upang iayag ang buong payo ng Diyos. Samantalang yaong na may mga kasaganaan ng liwanag ay takwil ang pamigil na inilagay ng salita ng Diyos at ipawalang bisa ang kautusan. Ang iba ay darating at pupunan ang kanilang mga lugar at kukuha ng kanilang mga trono. Yan po ay nakasulat sa Last Day Events, page 115. At sa pagpatuloy po, sabi sa Last Day Events, page 80, tatawag ang Panginoon ng mga lalaki at mga babae tulad ng dati niyang pagtawag sa mga mapakumbabang mangisda. At siya mismo ang magkakaloob sa kanila ng pagubilin, ng kanilang larangan ng gawain at ng paraan ng kanilang susundin. Tatawag siya ng mga lalaki mula sa pag-aararo at mula sa ibang mga hanapbuhay upang magbigay ng huling mensahe ng babala sa mga napapahamak na kaluluwa. Yan po ay sa Last Day Events, page 80. At sa pagpapatuloy po, ang sabi, maraming mga kaluluwa ang lalabas mula sa mga hanay ng sanlibutan, mula sa mga iglesia maging sa iglesia katolika, nang sigasig ay lubos na higitan yung mga tumayo sa hanay upang ihayag ang katotohanan. Dahil dito ang kalabing-isang mga manggagawa ay tatanggap ng kanilang dinaryo. Ang mga ito ay makikita ang dumarating na labanan at magkakaloob ng tiyak na tunog ng pakakak. Kapag ang krisis ay nasa harap natin, kapag ang panahon ng kalamidad ay dumating, sila ay tutungo sa unahan. Bibigkisan ang kanilang mga sarili ng buong baluti ng Diyos at itataas ang kanyang kautusan. Maninindigan sa pananampalataya ni Jesus at pananatiliin ang kapakanan ng kalayaang pangreliyon na ipinagtanggol ng mga reformador na may pagpapakahirap at kung paanong isinakripisyo nila ang kanilang buhay. Nakasulat po yan sa Select Message Book 3, 387. Malino po na ang 11th-hour worker, ang kanilang gagawin ay tataas ang kautusan at maninindigan sa pananampalataya ni Jesus o yung faith of Jesus at pananatili ng kapakanan ng kaliang pangreliyon. Kaya yan po ang mga mensahe na ipagkakaloob ng 11th-hour workers sa panahon ngayon. Ang commandments of God and the faith of Jesus sangayon sa Revelation 14 verse 12. At nakasentro ang kanilang mensahe sa ating Panginoong Hesukristo at ang kanilang itataas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pong ibig sabihin ng sapagkat walang sino umupa sa amin? Ang sabi sa Christ Object Lesson, Tagalog 432, nang magtungo ang puno ng sambayan sa pamilyahan sa oras ng ikalabing-isa at makakita roon ng mga taong walang ginagawa, ay siya nagsabi, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Ang naging tugon ng mga ito ay sapagkat walang sino umupa sa amin. Ang mga tinawagan ng dakong huli ay walang roon noong umaga. Hindi nila tinanggihan ang panawagan. Yung pala ang dahilan. Hindi nila tinanggihan ang panawagan. Kaya po sabi sa Review and Herald September 25, 1883, ang unang tawag po ang manggagawa mula sa pagkakalipin sa Egypto, ito po ang bansang Israel. Ang ikalawang tawag, mga alagad na binubuo ng mga mangisdang walang pinag-aralan, Review and Herald September 25, 1883. At ang ikatlong tawag po, mga layman o ordinaryong mga tao sa Great Controversy 368-380,
Ang ikaapat na tawag, mga layman o pangkaraniwang mga tao. At ang ikalimang tawag po, mga pangkaraniwang tao po ang tinawag din ng ating Panginoon. Kaya po, sabi sa atin, ang dahilan ng hindi malimit na pagpili ng mga taong may pinag-aralan at may matataas na katungkulan upang mahuna sa makilusan ng pagbabago ay sapagkat nagtitiwala ang mga taong ito sa kanilang mga aral, haka-teolohiya, at hindi nila naramdaman na kailangan silang maturuan ng Diyos. Yaon lamang mga mayroong pakikipag-ugnayan sa bukal ng kaalaman ang makakaunawa o makapagpapaliwanag ng mga kasulatan. Ang sabi sa Spirit of Prophecy, Volume 4, 289, ang mga taong kakaunti ang karunungang mula sa mga paaralan ay tinatawagan upang magpahayag ng katotohanan, hindi sapagkat wala silang kaalaman, kundi sapagkat wala silang gaanong kasiyahan sa sarili upang maturuan ng Diyos. Nagsipag-aral sila sa paaralan ni Kristo at ang kanilang kapakumbabaan at pagkamasunurin ay siyang sa kanila'y nagpatakila. Yan po ay masusubukan natin sa Spirit of Prophecy, Volume 4, 289. At sabi sa L. Writings 574, mula sa pinakita ng Diyos sa akin, malaking bilang ang maliligtas ay mula sa mga Katolik. Yan po ang nakakalungkot. Ang akala natin, ang maraming maliligtas ay galing sa Seventh-day Adventist Church. Subalit ipinakita po sa pangitain na malaking bilang ang maliligtas ay mula sa mga Katolik. Bakit kaya unang binayaran ang isang denaryo yung tinawagan sa ika-11 oras? Ang sabi sa Christ of Declaration 402 sa Roma 6:23, ang isang denaryo po ay kumakatawan sa buhay na walang gan o buhay na walang kamatayan o tinatawag immortal life. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 562, ang mga buhay na banal ay nilipat na hindi nakatikim ng kamatayan. Ang nabubuhay ng mga banal, 144,000 sa bilang. Kaya pala yung palang mga manggagawa sa ika-11 oras ay tinatawag sila pala ang bubuo ng 144,000. At sabi sa Desire of Ages, Tagalog 604, si Elias naman na dinala sa langit nang hindi nakatikim na kamatayan ay kumakatawan sa mga taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa sa panahon ng ikalawang pagdating ni Kristo. At sila babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Pagka itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan at itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Hansinin natin po, ang kautusan ng Diyos ay minalang halaga at maging sa gitna ng mga yaong nagtataguyod ng umiiral na kahilingan nito ay ilan sa mga sumisira sa sagradong alintunin nito. Bubuksan ang Biblia sa bawat tahanan at ang mga lalaki at babae ay makasusumpong sa mga tahanang ito at mga isipan ay bubuksan upang tanggapin ang salita ng Diyos. At kapag dumating ang krisis, marami ang mahanda upang gumawa ng tamang mga pakwasya maging sa harap ng mabibigat na mga kahirapan na dadalhin sa magitan ng mapandayang himala ni Satanas. Bagamat ipapahayag ng mga ito ang katotohanan at magiging manggagawa ni Kristo sa ano po? Sa ika-11 oras ay tatanggap sila ng parehong upa at yung mga gumawa sa buong araw. Magkakaroon ng army ng matatag na mga manampalatay na tatayo ng malaking, ng matibay na tatayo ng matibay tulad sa bato hanggang sa huling pagsubok. Ang karagdagang liwanag ay sisinag sa lahat ng mga dakilang katotohanan ng propesiya at makikita ang mga ito sa kasariwaan at kaniningan dahil ang maliwanag ng mga silayis ng araw ng katuwiran ang magliliwanag sa kabuuan. Yan po ay nakasulat sa Selected Message Book 3, 390. Kaya, malinaw po sa binanggit kanina na si Kristo po ang magiging ang sentrong mensahe ng ipagkakaloob ng 11th-hour workers. Nakasentro po sila sa ating Panginoong Jesucristo. At pansinin po natin doon sa binanggit kanina, ang mga manggagawang ito sa ika-11 ay masusumbungan sa mga tahanan at pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kaya meron po kayong marinig na yung tinatawag na mga home churches sapagkat ang manggagawang ito sa ika-11 ay masusumpungan sa mga tahanan at pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Ipapahayag nilang katotohanan. Sisinag sa kanila ang karagdagang liwanag sa lahat ng mga dakilang katotohanan ng propesiya.
at makikita ang mga ito sa kasariwaan at kaniningan. Dahil ang maliwanag na mga silayis ng araw ng katiwiran, ang ating Panginoong Hesus, ang magliliwanag sa kabuuan, itataas nila si Kristo at siya na napako ang sentro at kabuang mensahe nila. Sabi sa atin, sa He Shall Receive Power, page 177, at masusubukan natin sa Bible Commentary, volume 7, 183, kung papaanong si Kristo ay niliwalhati sa araw ng Pentecoste, ay muli siyang lilulatiin sa nagtatapos na gawain ng Ebanghelyo kapag maghahanda siya ng mga tao na tatayo sa huling pagsubok, sa huling labanan ng dakilang tunggalian. At sa Gospel Workers, page 158, sinasabihan tayo ng ganito, na walang sermon ang kailanman ay dapat ipangaral, na walang pagpapakilala kay Kristo at siya na napako bilang saligan ng Ebanghelyo. At ang sabi sa atin sa The Consecrated Way to Christian Perfection, page 89 by A.T. Jones, at ang pangwakas na pagpapasakdal ng mga banal ay mauuna sa pagparito ng Panginoon at ang pagsasauli ng lahat ng mga bagay. Gawa 3:21. Batid natin sa magitan ng bawat ebidensya na ngayon ay nasa panahon tayo ng kaginawaan, ang panahon ng huling ulan. Tiyak na tayo ay nasa panahon din ng lubos na pagpawi ng lahat ng mga kasalanan na laban sa atin, at ang pagpawi ng mga kasalanan ay isang bagay na paglilinis ng sanktuaryo. Ito ay ang pagtatapos ng lahat ng pagsalangsang sa ating pamumuhay. Ito ay ang paghinto sa lahat ng mga kasalanan sa ating ugali. Ito ang pagdadala ng katwiran ng Diyos sa magitan ng panampalataya ni Jesucristo na manahan na nag-iisa magpasawalang. Malinaw po na sa katapusan po ngayon, sa magitan ng 11th-hour workers ay magkakaroon po ng tinatawag na pagtatapos ng lahat ng pagsalangsang. Ang 11th-hour workers ay mamumuhay sila na hindi nagkakasala, na walang kasalanan. Ihinto nila ang kasalanan sa kanilang ugali at dadali nila ang katwiran ng Diyos sa magitan ng panampalataya kay Jesucristo na manahan na nag-iisa magpasawalang. Ito po ang ating apila para sa lahat. Gawing una ang Panginoong Hesus. Itaas siya Jesus. Pagmasdan siya, sampalatayan natin siya. Magtiwala tayo sa Kanya. Sundan natin siya saan man siya pumaroon. Isigaw natin sa buong mundo ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. At makita sa ating praktikal na pamumuhay ang sakdal na pagsunod sa lahat ng mga utos sa Diyos at pakikisama ng ating Panginoong Hesus. Narito po ang larawan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang panawagan sa atin ng Panginoon ay napahiwala tayo mula sa mga lumang muon. Magsibalik tayo. Babalik po tayo sa ating Panginoong Kristo at hindi sa organisasyon na tumalikod, kundi sa Panginoong Hesus tayo babalik. Ang sabi sa atin, inaanyahan kayo ng Panginoon na sumama sa Kanya at makabilang sa ika-11 manggagawa. Panahon po na lisanin natin ang mga nabaksak ng mga iglesia. Inaanyahan ko rin kayo na basahin ng mataimtim ang Biblia, Old and New Testaments. Ang dalawang saksi sa Apocalypse 11:3, ang mga sulat o aklat na Ellen G. White, ang patotoo ni Jesus na siyang espiritu ng propesya sa Apocalypse 12:17 at 19:10, at ang mga sermon at aklat ni na A.T. Jones at A.T. Wagner, ang panampalataya ni Jesus sa Apocalypse 14:2. Sana po ay nakinabang tayo sa mensahe na pinagkaloob ngayon at inaanyahan kayo ng Panginoon na hiwalayan natin ang mga iglesyang nabaksak at sumama tayo sa ating Panginoong Kristo. At sa Kanya tayo papatangkilik, sa Kanya tayo magpasakop, at siya lang po ang maging leader natin. Nag-iisang leader ang ating Panginoong Hesus na siyang magpapatnubay sa atin kung saan tayo dapat pumarong. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating